Biyahing Kapitolyo, sabay-sabay tayan na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Wala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw. Sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Talino sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batanggenyo. Talino at puso. Sa bawat kilometro ang ating tinatahak, may kwento ng pag-asa at pagbabago. At sa bawat stopover, serbisyong may puso ang hatid namin sa bawat Batanggenyo. Sa ating bawat pagbibiyahe ay may dalang bagong pag-asa. Mas malapit, mas mabilis at mas pinatibay. Ito ang bagmukha ng ating ugnayan. Ayan, mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, samahan niyo po kami ngayong araw ng Biyernes para naman po sa isang makabuluhang talakayan na nakalaan sa public service. Ito po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Palalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Talino at puso. Ayan, magandang umaga Batangas. Ako po ang inyong lingkod, Tala Cabello. Ayan, good morning, good morning. Ako naman po ang inyong lingkod, Almira Elaine Baler. Ayan, medyo mamalat-malat pa tayo sa simulan. Naninibago. Ito yung kakulangan sa tubig dahil sa tag-init. Yan, tama. I agree, kasama Nala. Ayan, bago nga po tayo magsimula ngayong araw sa pagdiriwang po ng buwan ng Mayo, kung saan po ang ating pinapakita ay pagsasalamat at pamamahal po sa ating mga nanay o sa ating ina. Dahil nga po, ito nga pong ikalawang linggo ng Mayo ay pinagdiriwang nga po natin ang Mother's Day. Kaya naman po, sama-sama rin nating binibigyang pansin ang Safe Motherhood Week. Isang mahalagang paggunita po para sa kalusugan, kaligtasan at kapakanan po ng bawat ina. Ito po ay may temang Healthy Mom, Healthy Baby, Nutrition Starts Before Birth. Ayan, pinapaalala po sa lahat natin na ang pagiging ina ay isang responsibilidad na nangangailangan ng tamang kaalaman, suporta at pangangalaga. Lalo na po sa panahon ng pagbubuntis. Ayun mga kabiyahe, mahalaga nga pong tandaan na ang nutrisyon habang buntis ay hindi lamang nakatuon sa ina, kundi may direktang epekto rin po ito sa paglaki at pagdevelop ng sanggol sa sinapupunan. Ang bawat kinakain na masustansang pagkain ay nagsisilbing pundasyon ng malusog na pangangatawan, maayos na brain development at mas ligtas na pagbubuntis. Mahalaga nga po ito dahil una po, nakakatulong po ito sa growth and brain development po ng baby. Pangalawa po, pinapangalagaan po nito ang kalusugan ng ina habang nagbubuntis. At pangatlo, nakakatulong po ito para magkaroon ng ligtas na panganak at tamang timbang ng sanggol. Ayun, at bilang sa mga kakilala po natin na first-time moms, talagang pinapaalalahanan po sila ng mga, syempre yung mga nagdaanan na mommies, mga mommies na talaga na matatagal na yung sa food talaga yung key para maging healthy ang baby. Hindi lang si baby, kundi si mommy. Kasi nagsastart talaga sa mommy, kung anong kinakain ni mommy. Siyempre, yun din yung kinakain ni baby. So, parang, siya, yung may effect. Ganon. May cycle siya na kung ano yung kinain ni mommy, yun yung
nutrients na nakukuha ni baby. Yes, kasamang Almira. Kaya naman, kagaya nga ng sabi mo, dapat po may balanse at tamang pagkain ang isang buntis po. At para po mas lalo nating maintindihan kung paano nga po mapapanatiling malusog si mommy at si baby, narito po ang ating health guide o tinatawag nga po nating balanced meal para po sa pregnant women. Ito po ay binubuo, syempre dati pa to, elementary pa lang ata, alam na natin Yes. to. Ito po ang ating Go, Grow at Glow Foods. So, sa Go Foods po, meron po tayong rice, corn, mga tinapay, root crops para po sa energy. So, mga Yes. carbohydrates. Pampalakas po Yes. ito ng energy ni Mami. Siyempre, meron din tayong Grow Foods. Ito naman po ay yung mga isda, karne, itlog, beans, gatas na pampalaki naman po para kay baby. At Glow Foods naman po tulad ng gulay at prutas para po sa vitamins at immunity. Siyempre dapat kumpleto ito kasamang Almira kapag kinakain ni mommy para nga sabi mo nga para siyang may cycle yung nutrients nga po na ini-intake or kinakain nga po ng ating mga mommy ay siyempre napupunta din po sa baby nila. Ayun. At mahalaga nga rin po ang pag-inom, syempre, ng sapat na tubig araw-araw upang manatiling hydrated si mommy. Hindi lang si mommy, syempre, pati si baby din. At hindi nga rin po dapat nating kalimutan ang ating mga key nutrients tulad na nga lang po ng iron para maiwasan po ang anemia, folic acid o folate para sa brain at spine development po ni baby, calcium para po sa buto ng ina at sanggol, at saka po iodine para po sa healthy nervous system na baby. Siyempre parang sa pagkakaalam ko, dapat during pregnancy, talagang binibuild na din ni mommy yung body niya para sa kanyang panganganak kay baby. So dapat talaga healthy ang mga kinakain at pampalakas ng mga buto, syempre para kung normal delivery yung ang ginogol ni mommy. Mas okay yun para makakatulong yun sa kanya. Ayun, syempre, dapat samahan din natin yan ng light exercise. Hindi yung mabibigat po na buhat, pero kailangan pa rin po may ehersisyo ang mga magulang po natin kahit yung Walking. pag-walking lang, ayan. Simpleng ganong bagay lamang po, napakalaking tulong na po nito para kay mommy at para po kay baby. At syempre mga kabiyahe, mahalagang tandaan po na ang pagkain at masustansya ay mas mahalaga kung umaasa lamang po ito sa supplements. At ngunit kung kailangan po, dapat ito po ay iniinom lamang na naaayon po sa payo ng doktor o yung mga health worker po natin. Sa Safe Motherhood Week po, paalala ito ay bawat pagkain na kinakain ng isang ina ay may epekto po sa kinabukasan ng kanyang anak. Ayan, kaya naman po sa ating mga magiging mommy at sa ating pong pamilya, suportahan po natin ang tamang nutrisyon at tamang kaalaman at tamang pag-aalaga po sa ating mga sarili po. Dahil sa huli, ang healthy mom ay katumbas ng healthy baby. At para nga po, mas lalo po nating maunawaan ang kahalagahan ng Safe Motherhood Week at ang tamang pangangalaga sa mga ina sa panahon ng pagbubuntis, panoorin po natin ang isang maikling video na magbibigay ng dagdag kaalaman at mahalagang paalala tungkol po dito. Practice safe sex. Congrats, Mommy! Para sa healthy and safe pregnancy, tandaang sundin ang mga ito. Magpa-prenatal check-up sa health center. Babantayan nila ang kalusugan mo at ni baby. Bibigyan ka ng libreng supplements. Mababakunahan ka laban sa tetano. Matuturuan kang gumawa ng birth plan. Magagabayan ka sa tamang paraan ng family planning. Siguruhin ang safety ni mommy at kalusugan ni baby for a happy family. Follow us for more tips and updates at i-achieve ang 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Talino at puso. Ayan, nagbabalik nga po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Muli po, magandang araw po sa ating mga tagapakinig ngayong araw. At sa pagkakataong ito nga po ay atin na pong pag-uusapan ang isang mahalagang usapin na patuloy na malaki po ang epekto sa buhay ng maraming tao sa iba't ibang bahagi po ng mundo.
ang homophobia, transphobia, and biphobia po at ang kahalagahan ng pagpapalawak ng kamalayan tungkol dito. Dahil nga kasamang Almira tuwing ika-17 ng Mayo ay ginugunita nga po natin ang International Day Against Homophobia, Transphobia at biphobia nga po. Ito nga itong tinatawag natin na IDAHOTB. Ayun. Layunin po nitong araw na ito na ipaalala sa lahat na ang bawat tao, anuman po ang kanilang sexual orientation or gender identity, ay may karapatan pong mabuhay ng may dignidad, respeto, at walang diskriminasyon. Sa paglipas nga ng panahon, mas naging bukas ang lipunan sa mga usaping tungkol sa karapatang pantao, pagkakapantay-pantay at inclusivity. Marami pong organisasyon, paaralan, institusyon at komunidad ang nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa iba't ibang identity at kasarian. Gayunpaman po, sa kabila ng mga pagbabagong ito, marami pa rin ang nakakaranas ng diskriminasyon at hindi patas na pagtrato dahil lamang sa kanilang sexual orientation o gender identity. Yes, dahil nga po sa araw-araw na pamumuhay, may mga tao pong natatakot na maging totoo sa kanilang sarili dahil sa pangambang sila ay syempre yung pagtatawanan ka, huhusgahan ka, o kaya naman hindi ka tatanggapin sa kanilang pamilya or bilang kaibigan kasi merong ganun meron pa rin tayong discrimination na porket ikaw ay isang bisexual o kung ikaw ay isang gay, minsan may mga taong homophobic. Kaya iniiwasan po natin at mas pinapataas po natin ang kamalayan ng lahat patungkol po sa usaping ito. At ang iba naman nga po ay nawawalan ng oportunidad sa trabaho, edukasyon, at pakakasilimuha dahil po sa umiiral na stereotypes at maling paniniwala ng lipunan na talaga namang ito yung iniiwasan natin ngayon kasi tama na po ang stereotyping. Sabi nga ni President Nadine, Yes! Guys, ayan, it's guys, 2026! Tama. Kaya para po mas malaman pa po natin kung ano po yung iba't ibang anyo ng pagiging homophobic at mas maging aware pa po tayo, narito po, meron po tayong personal homophobia. Ito po ay yung sariling paniniwala o ng isang tao na maaaring ito ay nagmumula sa nakasanayang kultura, pagmamalaki, o kaya po yung relihiyon. O kakulangan sa tamang impormasyon. Sa ganitong uri po, yung mga negatibong pagtingin o yung judgment ay nasa loob po mismo ng isang tao o yung sa nararamdaman na ng tao kasi hindi natin alam minsan nga kinalakihan na nila yon or sa environment nila, Yes. sa peers nila. So, yun po ang ibig sabihin pag personal homophobia. Ang ilan pa pong halimbawa nito ay yung isang tao po ay maaari may paniniwalang mali o hindi nga po katanggap-tanggap ang pagiging parte ng LGBTQIA+ identity. Kahit na po walang direktang pang-aapi, yung mga ganitong mindset kasi kasamang Almira kapag hindi na correct, ay maaari pong mauwi pa sa diskriminasyon o yun ngang pakikitungo o maling pakikitungo sa ibang tao. Yes, start them young nga naman, Yes. kasamantala. At sa family po nagsisimula ang lahat ng yon. At kung ang halimbawa, ang isang parent, for example lang, ay hindi ganon ka-aware or hindi siya ganon ka-adoptive sa ating society ngayon, ay yung bata is kakalakihan din na gano'n. At Tama. itong mga bata, syempre, ang minds naman ng mga bata ay kung anong ituro ay yun ang kanilang na-apply. And sa ating pong community, halimbawa ay sa school magsa-start na ang mga bata ay nag-aaral, sama-sama sila doon. What if may isang bata na hindi ganon ay yung parang curious siya sa sexuality niya, ganyan. Mabubuli out of parang dahil ng batang nakakalakihan ng ganon na closed yung mind, ganyan. Maapektuhan itong sexuality na ay hindi pala ako dapat ganon kasi dapat ganito ako, dapat strong ako, dapat kung halimbawa lalaki ako, ganyan dapat. So parang makaapekto yun na
kung ano yung dapat, kung ano yung pwede na kalakihan niya or kung ano talaga siya, ay matatanggap niya. Mahihirapan siya na mag-grow as a person. Ayun. Ayan, kasama ng Almira, syempre may iba pa tayong klase. Meron tayong interpersonal homophobia. Ito nga po yung bullying, insults o discrimination na pakikitungo sa iba po na may halong diskriminasyon, pang-aapi, o pangmamaliit dahil po sa kanilang sexual orientation o gender identity. Dito nga po na ipapakita yung homophobia sa kilos at salita tulad ng bullying, insults, pang-aasar, pangungutya o yung pag-exclude ng isang tao sa grupo dahil nga po may iba yung kasarian niya or hindi sa nakasanayan yung kasarian niya. Kunyari pag nasabihan lang kita, ay hindi ako same ng gender sa'yo, i-exclude na nila. O yung parang itatrato nila na outcast. Yun po yung kasama dito sa type na ito. Maaari rin po itong makita na unfair treatment sa mga school, workplace, o kahit po sa simpleng social interactions. Kasi mapapansin mo naman yun sa isang tao, yung parang iwas sila sa'yo. Kasi Yes. kakaiba ka, Oo. or dahil iba lang yung gender identity mo. Ramdam po yun ng atin po mga kasamahan sa LGBTQA+. Ayan, at sa madaling salita nga po, ito yung uri ng homophobia na direkta pong nararanasan ng isang tao mula sa ibang tao at kadalasan nga po ay nagdudulot ng emotional harm, stress at takot sa mga biktima nito. Kasi kahit nga yung simple lang po na pangungutya sa atin ng mga tao, masakit na. Paano pa kaya yung hindi mo naman kasalanan nararamdaman mo yung mga ganong bagay? Na Totoo. nararamdaman mo na iba ka na sa gender na kinalakihan mo o dapat ini-impose sa'yo ng public na yun ka dapat. So, maging mindful nga po tayo sa ating mga sinasabi, sa ating mga actions, kahit di natin sabihin, kung kita naman sa body language natin, kung kita sa facial expressions natin, na tayo ay homophobic, lalabas at lalabas din po yan. At dapat nga po, hindi na po tayo maging homophobic sa panahong ito ngayon. Totoo. At parang parang iba-iba na naman ngayon. Iba-iba Yes. ngayon. Kasi parang natatanggap na talaga siya. Tanggap Yes. na talaga siya ng society natin. Lalo na dito sa Philippines. Dahil we love our LGBTQIA+ community. Yes. And ngayon ay parang privilege na nga din na magkaroon ka ng friend. Ang saya, na diba? may friend kang ganun. Kasi sila yung mga creative. Yes, creative Sila yung mind. artistic, Yes. di ba? Pagdating sa craft nila, nakakatuwang isipin na napakadami nating kasamahan sa LGBTQA+. Na nagsistrive. Na umaangat sa buhay, sa gusto nilang gawin sa buhay dahil nga po, in-embrace nila yung pagiging kakaiba nila o kung sino man sila. Once na na-embrace nila, talagang nag-flourish, magpa-flourish Tama. sila more than what you expect sa kanila na parang, going international na may mga international na yun nga, parang may isang TikToker na from mga simpleng unan, kumot, ganyan, kaya niyang gawing damit na pang-international. Hindi Yes, siya may yung mga basta models din Yes. na talaga naman nag-strive kasama sila sa LGBTQA+, pero nag-strive sila as models at tinatanggap Yes. na unti-unti ng society natin. Kaya nga, patuloy pa rin natin ginagawa yung ganitong awareness para nga po sugpuin na yung mga mindset fully na ganito. sugpuin na. Yes. Ayan, kasama ng Almira. Ayun, at ang huli nga natin, ang institutional homophobia, which is yung pong unfair rules o systems na hindi pantay ang pagtrato sa kanila. Ito po yung tumutukoy sa diskriminasyon na nagmumula sa mga institusyon o sistema tulad na nga lang po sa paaralan, sa mga workplaces po o iba pang organization. Dito po, ang hindi pantay na pagtrato ay nakapaloob sa mga patakaran o policies o practice na maaaring mag-limit sa kanila po o mag-exclude sa ating pong LGBTQIA+ individuals. May mga ganun pa rin kasing policy sa company naman na siguro mga private companies Sinusunod na to. nila. Oo, na sinusunod nila. Halimbawa, sa uniform. Na if kung may guy and pang women pa rin, male and female pa din na uniform. May iba kasi din na mga companies na inclusive na parang may choice sila na
anong prefer nyo po na uniform, tinatanong nila once na alam naman nila na part ng LGBTQIA+ community. Kahit sa schools, parang syempre hindi natin maiiwasan. Yung schools medyo sensitive talaga yan. Yes. Sa mga ganyan nga sa outfit, sa attire natin, sa Yes. school uniform natin. Yung iba kasing kunyari, meron tayong gay friend na gusto magpalda ay Yes. pinagbabawalan nga po ng schools dahil nga po hindi pa siguro Hindi pa na-adopt, tama, hindi oo. pa naaayon sa edad nila. Pero sa totoo lang po sana maging mas bukas ang ating mga paaralan sa mga ganitong bagay at sa gusto ng bata kasi doon po sila magiging masaya. Again, yung mga ganito nga po ay nagkokos ng harm or emotional harm sa ating mga parte ng LGBTQA+, kapag po hindi po natin sila natanggap o yung simple man lang na pagiging inclusive sa kanila ay malaking bagay na po. Yes. Ayan, at bilang bahagi nga po ng lipunan, may responsibilidad po tayo na tiyakin na ang bawat tao ay nakakaramdam po ng respeto at kaligtasan. Yun na yun kasamang Almira, yun yung pinakagusto kong i-point out sa talakayan natin ngayong umaga, yung respeto para sa kanila. Kasi lahat po tayo, part tayo ng mundong ito. Lahat tayo part tayo ng lipunang ito at nangangailangan po kahit ano pa man tayo, kahit sino pa man tayo, may respeto po tayo sa isa't isa. At hindi po kailangan pare-pareho tayo ng paniniwala upang maipakita ang pagiging makatao. Ang pagrespeto po sa dignidad ng isang tao ay hindi po nakabatay sa kanyang kasarian o sa identidad, kundi sa pagkilala po ng lahat tayo ay pantay na karapatan para bilang tao na lamang. Yes, tama. At mahalaga nga rin na kilalanin ang ating LGBTQIA community ay bahagi po ng ating lipunan. Sila po ay mga estudyante, mga manggagawa, mga leader, artista, profesional, kaibigan. Sila po ay tao din. Sila po ay tao din. May mga nararamdaman, may mga parehong pangarap at mithiin tulad po nating lahat. Ang mamuhay ng payapa, tanggap po sila bilang tao at with dignity. Tulad po ng sino man po, nais din nilang maramdaman ang seguridad, pagmamahal at respeto po mula sa kanilang paligid. Yes, at sa atin nga pong tahanan, paaralan, lugar at trabaho at komunidad, nagsisimula po ang pagbabago. Ang simpleng pag-iwas sa panlalait na biro, paggamit ng magalang na pananalita, pakikinig ng walang panghuhusga at pagtanggol sa mga naaapi ay malaki na pong hakbang upang makabuo ng isang mas ligtas at inklusibong lipunan o mas ligtas at inklusibong Batangas man lamang. Hindi po kailangang maging perpekto agad ng lahat. Ang mahalaga po ay may kahandaang matuto, umunawa at maging mas mabuting bahagi ng komunidad. Maging sensitive po tayo sa ating mga sinasabi. Ayun, ang pagpapalawak nga po ng kamalayan tungkol sa homophobia, transphobia at biphobia ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng impormasyon. Ito rin po ay tungkol sa paghubog ng malasakit, pagrespeto at pagkakaiba-iba at pagpapaalala na ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ng malaya at hindi natatakot, husgahan dahil lamang kung sino sila. Ayan, naway magsilbi po itong paalala. Ang talakayang ito po ay tunay na pagbabago ng pagsisimula ng simpleng pakikinig at pangunawa at pagrespeto nga po ng kapwa sapagkat anuman pong kasarian, identidad o pinagmulan, ang bawat tao po ay may karapat dapat mahalin, tanggapin at igalang. Ayan, yun nga po yung ating mga ilang na talakay ngayong araw nga po ang ating Safe Motherhood Week. Kasama na din po dyan ang ating International Day Against Homophobic, Transphobic at saka po ang Yes. At ang isa pa nga po diyan ay magandang balita po para sa ating lahat dahil po sa darating pong Lunes, May 18, 2026 ay atin pong ipagpapatuloy ang paglapit po ng serbisyo ng pamahalaan palalawigan ng Batangas sa iba't iba pong ahensya ng gobyerno. Isang araw nga po ito ng mabilis, maayos at epesyente pong public service delivery sa pamamagitan po ng Capitol on Wheels. Ito na naman
kasamang Almira, pupunta naman na tayo sa bayan ng Calaca para na naman magbigay ng isang one-stop service approach para po sa ating mga mamamayan dyan sa Calaca. Ayan, at ang ilan nga pong ating mga programa dyan ay ang ating pong Anti-Red Tape Authority. Nandyan po sila. Ang kanila pong mga services po na i-offer ay ang filing of complaints through the RFO. Nandyan din po ang ating pong PhilHealth o ang Philippine Health Insurance Corporation. Ang kanila pong mga serbisyo pong ihahatid po ay ang ating member registration, updating or amendment of records, ID issuance, at saka po ang ating YAKAP registration. At nandyan din po ang ating Overseas Workers Welfare Administration o ating OWA. Ang kanila pong hatid namang serbisyo po ay ang ating membership verification, program inquiry, check releasing, at saka po ang ating pong program availment. Ang sa ating pong program availment po ay ang ating pong education and training, social benefits, Reintegration po ng programs at welfare services. Ayun. Tapos makakasama rin po natin ang ating mga kasamahan mula sa national agencies. Kasama po natin ang Department of Labor and Employment. Ito nga po ay maghahatid sila ng serbisyo na clinic po. Ito po yung assistance natin sa various DOLE programs relative to labor standards. Kasama na din po ang labor relation tsaka po ang welfare and employment programs. Ayan, kasama rin din po dito ang RWA registrations. At sa Department of Science and Technology naman po, para po sa ating, may mga services din pong i-offer para sa ating mga MSMEs and cooperatives o ito nga pong ating micro, small, and medium enterprises. At meron din pong services para sa ating mga local government units. Gayon din po, meron din po para sa ating schools at students. Katulad na nga po dyan yung mga scholarship programs for undergraduate and incoming third-year college students. At saka po ang Star Books, Digital Library, at ang iba-iba pa pong programa para sa atin pong mga estudyante. Gayon din po makakasama natin ang ating government service insurance system at ang ino-offer po nila ng mga services ay yung member assistance on claims, meron din pong member assistance on loans, meron din pong pensioner assistance, general non-life insurance assistance din po at meron din pong GSIS Touch registration. Ayan, nandyan din po ang ating Pag-ibig Fund. Ang kanila pong services na i-offer po ay ang ating membership registration, verification of records, at ang ating pong updating of records. Nandyan din po ang service po nila for filing of MPL application, filing of provident benefit claim, at ang MP2 enrollment. At syempre, hindi din po mawawala dyan ang ating housing loan inquiries at ang ating issuance of Loyalty Card Plus. Nandyan din po ang Professional Regulation Commission o PRC, kung saan po maaari po kayo mag-renew ng inyong pong PRC license, certification or authentication, initial registration, at nandyan din po ang ating Social Security System at ang kanila pong mga serbisyo pong hatid ay ang ating inquiries and verification para po sa ating contribution and loan inquiry, loan or benefit eligibility at ang ating pong member record verification. Nandyan din po ang serbisyo ng ACOP o ang Annual Confirmation of Pensioners at ang ating member data change request at saka po ang ating pong online services. Siyempre, nandyan din po ang ating Department of Trade and Industry. Ang kanila pong hatid na serbisyo po ay ating online business name registration para po sa mga bago at saka po sa ating mag-renew. Online BMBE registration. At ang ating pong loans SB Corporation. At syempre, hindi din po mawawala dyan ang ating consumer protection services.
Ayan po ang mga hatid na serbisyo sa inyo ng Capital on Wheels. At syempre yan nga po ay serbisyo lang pong hatid ng ating mga national agencies. Iba pa po ang hatid ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas po na serbisyo para sa ating mga mamamayan dyan po sa Calaka. Ito nga po, talagang aabangan na naman natin kung gaano kadami na namang Batanggenyos ang matutulungan ng Capital on Wheels. Dahil nga po sa iisang araw lamang ay makukuha nyo na po o makakapag-inquire po kayo ng services sa iba't iba pong national agencies at sa pamahalaang panlalawigan po ng Batangas. At kasamang Almira, kung meron kang i-avail na service, ano ba ito? Pag-ibig fund. Housing loan ba yan? Housing loan para magkaroon na tayo ng bahay. Yes. Kasi yung iba talagang inaabangan din yung mga registration, yung mga PRC. Kasi 'di ba ang dami din naman sa ating mga Batanggenyos na talaga namang nakapasa sa kanilang mga ginawang examination para nga magkaroon ng license o ng lisensya nga po. Kung ako yung tatanungin, yung aabangan ko dito yung MP2 eh. Kasi Ay, matagal ko oo. nang binabalak na makasama dun sa MP2 kasi maganda siyang way para makapag-save ng money. Gusto ko siyang gawin kasi nagko-compound interest kasi yung savings mo doon. So, sa mga interesado po na mag-avail ng mga services, pumunta lang din po kayo sa aming page para po sa mga requirements. Makikita nyo po doon yung listahan ng mga services na pwede pong i-provide sa inyo ng national agencies at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tapos nandoon rin po yung mga listahan ng mga kailangan nyo pong dalahin para po makapag-avail ng services. Ayan. Ayun, kita-kita po tayo, mga taga-Calaka, Yes, sa Monday. tama. Ano po? Ingat-ingat din po at magdadala po tayo ng mga payong at tubig at sa init po ng panahon ay tayo po ay prepared dapat. Ano po? At tayo po ay healthy din habang tayo ay nakapila sa ating mga... Magdadala din po tayo mga pamaypay. Ayun. Tama. Sisiguraduhin naman po natin na magiging epesyente, mabilis, at syempre po mas ramdam po ang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan para po sa inyo. At hindi pa rin po titigil ang Capital on Wheels at patuloy po itong pupunta sa iba't iba pong munisipalidad, bayan, lungsod po ng lalawigan ng Batangas para po mapuntahan natin kahit na yung mga liblib na lugar Yes. ng Batangas para maihatid po namin ang serbisyo na tunay pong inilalapit sa mga Batanggenyo. Ayun, at pinaka ginugol talaga ng ating pamahalang panlalawigan yung mga secluded areas na Yes. mapuntahan kasi malaking tulong po ito para sa mga kababayan po natin na hindi siya accessible na bumaba dito po sa ating city. Ano po? Kasi hindi na nila kailangan mamasahe. Pupunta na po sila malapit sa kanilang bayan at di na po sila pupunta ng Kapitolyo. Kasi yung pamasahe din, yung pagod din, at saka yung pag-absent mo sa work o kung paglaan ng isang araw para makuha yung mga services na kinakaya o kinakailangan mong kunin, ay magagawa na po natin doon sa Calaka. Sa mga mamamayan natin dyan sa Calaka, ay pumunta lamang po kayo para po sa ating Capital on Wheels. At maibahagi ko lang, saglit lang po. May nakausap po ako na interviewee natin na isang BNS siya sa Tanawan, kung tama ako na pagkakala, Tanawan, na nakapagbahagi siya ng, ma'am, na effective, parang natutuwa siya sa ating programang ito na nalapit tayo mismo sa ating mga kababayan na hindi na sila nahihirapan na bumiyahe, na nakakatuwa sa feeling na makarinig na gano'n na okay, na nahihit pala natin yung target natin na-appreciate nila yung ating mga ginagawang programa dito sa ating pamahalang panlalawigan. Yes, at ito nga pong Capital on Wheels natin ay pang-apat na po na roll-out. At ang bayan nga po, lungsod nga po ng Calaka, ang pang-apat po natin na pupuntahan. Ayun. At syempre nga po, ang Capital on Wheels ay sa pangunguna po ng ating Governor Vilma Santos Recto. Kaya maraming salamat din po sa madami pong natutulungan ng Capital on Wheels. Ayun. Kasamang Almira, may babatiin ka ba?
Wala na po. Ayan. At dito na nga po nagtatapos ang ating pagbiyahe ngayong araw sa ating mga katiwala. Kung nais nyo pong pakinggan at mapanood muli ang aming episode ngayong umaga, maaari nyo po itong balikan sa aming Facebook page sa Batangas PIO. I-like at i-follow na rin po ang aming social media accounts para po sa iba pang updates. Subaybayan at magkarinigan muli po tayo next week para sa ating panibagong edisyon at bagong pagpasada at ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre, hindi din po natin malilimutan ang ating technical team na nakasama nating bumiyahe ngayong araw at sa inyo pong aming manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Ayan, sa ngalan po ng aming kasamang Kuya Jonathan Macaraig at kasamang Jane Elormo Ilagan at syempre po sa ngalan ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ito po si Tala Cabello. Ng isang pamalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao at lahat para sa Batanggenyo. Ito po muli si Almira Elaine Baler. Ayan, magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na episode ng ating pagpasada para sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa Batanggenyo. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Ang Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay abot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Sa serbisyo.